Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, it's such a blessed day for each and every one of us, Panginoon. Kasi alam po namin, Lord, na binigay mo to, Lord, para sa bawat isa sa amin. At sa oras po na to, Lord, sa amin pong pagsasama-samahan, Panginoon, na iyong mensahe, Lord God, through Pastor Oswald Chamber. Dalangin ko, Lord, na hindi lang ito basta magbigay, Panginoon, ng encouragement, hindi lang, Panginoon, ito mag-reiterate, Lord God, ng mga teachings, Panginoon, na alam na po namin. Pero magbigay, higit sa lahat, Panginoon, magbigay ito, Lord, ng fresh revelation, Lord God, para sa bawat isa po sa amin sa oras na to. And Holy Spirit, really, Lord God, you are welcome in our midst, Panginoon. Teach us, Lord. Speak to us, Lord God, sa mga kanya-kanya po naming lugar, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Ayan, yung title po ng ating devotion for this day is Not by Might nor by Power. So basahin ko po muna ito before ibigay ko po yung reflection din ko regarding po this Sabi po dito, my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power. Makukuha po siya sa First Corinthians po ito, 2:4. Sabi po dito ni Pastor Oswald, if in preaching the gospel, you substitute your knowledge of the way of salvation for confidence in the power of the gospel, you hinder people from getting to reality. Take care to see, while you proclaim your knowledge of the way of salvation, that you yourself are rooted and grounded in God, by faith in God. So makikita po natin dito na dito sa slide na to na sinasabi na yung pag sabihin po natin pagpi-preach natin hindi siya dapat knowledge based lang siya. Kung hindi, sabi nga po dito ano kumbaga alam natin na ang bakit natin ito pinipreach at ano yung source or sino yung source nung ating ipinipreach. Hindi lang mamaya po yan ko siya. Sabi di po dito, never rely on the clearness of your presentation. But as you give your explanation, make sure that you are relying on the Holy Spirit. Rely on the certainty of God's redemptive power, and He will create His own life in the people. Once you are rooted in reality, nothing can shake you. If your faith is in experiences, anything that happens is likely to upset that faith. But nothing can ever change God or the reality of redemption. Base your faith on that, and you are as eternally secure as God Himself. Once you have a personal relationship with Jesus Christ, you will never be moved again. Totoo naman po yun. That is the meaning of sanctification. God disapproves of our human efforts to cling to the concept that sanctification is merely an experience, while forgetting that even our sanctification must be sanctified.
So, hindi ko na po nilagay dito. Based po yan sa John 17. Yung kumbaga yung scriptural basis po nito yung our sanctification must also be sanctified. I must deliberately give my sanctified life to God for His service so that He can use me as His hands and His feet. So meron po tayong a wisdom from Oswald Chamber. Always keep in contact with those books and those people that enlarge your horizon and make it possible for you to stretch yourself mentally. So sabi ko, ano kaya yung book? So iniisip ko po dito is, syempre po yung ating daily communion kay Lord through the Word. At pwede naman din po yung sinasabi dito na to enlarge our horizon, itong kasama sa mga books na to, is your studying po yung books about our faith, about how to share, yung mga ganun po. And sabi nga dito, para din ma-enhance yung ating hindi lang sa area ng ating mga spirit, kung hindi even yung atin pong head knowledge. Kasi ang Lord naman, tatagni-tagni niya po ang mga bagay na to. Our human knowledge and especially po yung spiritual knowledge natin. At yung alam po naman natin na yung spiritual knowledge natin, talagang makukuha natin to sa ating pong daily communion and deeper, sabi nga, deeper searching for God's truth na i-reveal niya po sa atin. So sabi po dito, ito po yung personal ko, not by might nor by power. So sabi ko po dito, our confidence should be rooted in the power of God rather than our human wisdom. Kasi po lahat tayo, alam po natin, ginagamit tayo ng Lord to be an instrument. Sabi nga po dito ni Oswald Chamber, maging hands and feet niya. Pero dapat ma-remind tayo na yung strength or yung power na meron tayo, yung knowledge, yung wisdom, talagang galing po siya sa Panginoon, sa kapangyarihan po ng banal na spirito na kayang kumilos sa ating mga buhay at hindi lang sa sarili nating kaalaman. Tapos po, number 2, our reliance on the Holy Spirit is the key to demonstrating God's redemptive power. So talagang hindi naman po tayo yung magtra-transform din. Even us, alam po natin na patuloy pa tayong tinatransform ng Lord. Kaya kailangan po natin talaga na mag-rely sa power ng God the Holy Spirit na kayang kumilos po as God used us sa kanyang sa mga tao po, alam po natin na ang banal na spirito pa rin ang kayang kumilos dun sa mga tao na atin pong nire-reach out o kung saan tayo ginagamit ng ating Panginoon. Number 3 po, our faith must be grounded in the reality of God and not solely on our personal experiences. So alam po naman natin na ang Lord, pwede nating ibalik yung na ginawa to ng Lord noon . Pero alam po natin na ang Panginoon kumikilos siya differently sa mga situations ng ating buhay. Kaya sabi nga po dito, yung ating pananampalataya ay ibase natin who God is at hindi lang po dun sa mga naging experiences lang natin. Alam po natin na yon, magandang balikan siya. Pero yun nga, sino ba ang Panginoon na kayang kumilos sa bawat sirkumstansya ng ating mga buhay? At number 4 po,
Sabi ko sa Lord, Lord, paano po ba maging truly sanctified? So, eto pong number 4, talagang inano ko siya, sabi kay Mr. Google. Sabi po dito, to be truly sanctified, based po dito sa lesson kasi natin, we must dedicate ourselves to serving God and stay in personal relationship with Jesus Christ forever. So alam po natin yung sanctification, grace po ng Lord to at continued po na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ang sinasabi po is dedicate talaga ourselves to serving God. Sabi ng ganun sabi ko nga, Lord, ibig sabihin ba na kapag ka ah, dinedicate namin yung self namin to serving you, masasanctified po kami. Alam niyo po ang binigay sa akin ng Lord na answer nung inaano ko din to, nung kumbaga ah minemeditate ko din itong number 4 na to. Sabi ko, tama Lord kasi as we rely on you, kasi nga yung service po natin talaga sa Panginoon, lahat tayo ginagamit ng Panginoon, kailangan talaga natin na dun sa ating paglilingkod, hindi lang basta ay gagawin ko siya, magawa ko siya. Kung hindi kailangan talaga yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, mismo kumbaga kuhanin po natin sa kanya yung grace niya, yung heart ng Lord. So, yun po yung aking dito. Kaya talagang ang Lord gusto niya i-dedicate natin yung buhay natin sa paglilingkod una sa Kanya at sabi nga po dito dun sa pangalawang niya, sabi stay in personal relationship with Jesus Christ. So it is about um, talaga the power of the Holy Spirit, yung relationship natin sa ating Panginoon, at yung patuloy natin pakikipag-commune sa ating Abba Father, yung sinasabi po dito na magagawa natin yung mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon, yung mga purposes niya po sa ating buhay, hindi dahil sa ating kapangyarihan o kaalaman, kung hindi sa kapangyarihan ng Panginoon through the power of the Holy Spirit na kikilos po sa ating mga buhay. So, ito po yung ating devotion. Ito po yung reflection ko din sa devotion natin for this day. And thank you, Lord, sa reminder na ito sa amin. At dalangin ko po, Panginoon, na sa aming paglilingkod sa iyo, Lord God, patuloy kaming mag-trust, Lord God, unang-una sa iyo, to rely, Panginoon, on what you can do through us, Lord God. So that, Lord, yung greatest plan mo, Lord, for humanity, Panginoon, ay mangyayari po, Lord God. Use us, Lord, as your vessel, Panginoon, para yung purposes mo na po ito, Panginoon, ay magyari. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Thank you po for letting me share. And amen. Praise be to God. Truly, it's not our might nor by power, but by the Spirit of the Lord. It's not our wisdom, but His wisdom. Kaya purihin ang ating pong Panginoon. At maraming salamat, Ate Fen, for sharing this moment for the word of the Lord. Sige po mga kapatid, dadako po tayo ngayon po sa ating pong mga panalanginahan. And as we enter in prayer, let us pray for the business sector, for the government, for the people who are sick. Let us give thanks to the Lord for His good and mercy endures forever.
na patuloy na ang Diyos ang siyang kikilos sa mga pangangatuwang pisikal ng ating mga kapatid. At patuloy ng Diyos ang kikilos sa ating pong gobyerno as a business sector. At ang pinakahuli po ang church and ministry. So sa oras pong ito, mga kapatid, let us pray. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinadakila, pinapasalamatan, o Diyos na buhay at banal. Sapagkat sa iyo, lahat ay posible mong gawin. Kayo ang siyang kikilos. Kayo ang siyang gagalaw. Sapagkat ikaw ang aming Panginoon na manunubos at tagapagligtas. Aming inaalay ang aming buhay para sa iyo. At patuloy kaming makipanig sa inyong harapan upang ipanalangin ang bawat mga petisyong ito para sa iyong bayan, para sa iyong bansa, para sa bawat mamamayan na iyong nilikha. Sa tanging pangalan ni Jesus. Sa oras pong ito, mga kapatid, patuloy po nating ipanalangin ng business sector ang bawat industriya o ang kalakalan na nangyayari sa bawat bansa, sa bawat agrikultura, sa bawat mga makinarya, medisina. Ito po ay galaw o mga kalakalang nangyayari sa ating pong sa bawat bansa sa buong mundo. Kaya dito rin po na kung saan ay yung pagiging paghahanap buhay ng karamihan sa atin. Lalong-lalo na sa mga OFW, sa mga negosyante, mga maliit man o malaki na nais panimula. Sa oras pong ito, sa loob po ng 1 minuto, lagi pong hinahayaan ang bawat isa sa atin na mag-unmute, panalangin ang sektor na ito. Tayo pong lahat ay magsimula. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kayo ang siyang kumilos sa kalakalang Panginoon na nangyayari sa bawat industriya, international man o global. Bawat mga negosyo, ang bawat mga industriya, mga factory, We declare, Lord God, that these businesses, Lord, will flourish. At dalangin po namin, Panginoon, that it will benefit, Lord God, the people of our country, Lord God, and even, Panginoon, yung mga in other nations, Lord God. Panginoon, dalangin po hindi sa karunungan na nila, kung hindi sa ikaw karunungan, ang hindi sa magbibigay, kapangyarihan nila, kung dahil Panginoon, ng walang ng kapangyarihan, mga resources, Panginoon, na sa inyo. through this businesses, Panginoon, for the people, Lord God. Maraming pong salamat. Jesus' O name, Diyos, this is our prayer. Amen. 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 Uwi po, Panginoon, sa kanilang mga customer. Salamat. Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka at patuloy na sambahin ka. Ikaw ang aming bulwalatiin at tatakilain.
Sabi nga po dito sa Salmo 41:3, the Lord nurses them when they are sick and restore them to health. Ang Diyos ang tunay na tagapag-alaga. Ang Diyos ang siyang tunay na tagapagkalinga. At tunay sila ay gagaling sa kanilang mga karamdaman. Atin pong i-rebuke ang gawa ng kaaway, ang karamdaman ito sa pangangatawang pisikal nila. Sabay-sabay po nating ipanalangin, mga kapatid, ang bawat mga kapatirang naririto ngayon na po. Purihin ka, Lord, thank you, Lord God, for the people, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang alam siyang namin, though Kayo po physically, ang Panginoon, rebuke, hindi Lord God, po the sickness. mga ayos Lord God, sila. all the But we pain and know, the physical Lord body. God, na ang Restore, mga Lord God, sickness their na to, physical, Panginoon, ano na siya, spiritual life, pinagaling mo na, their Lord. emotion, Kasi sabi mo mga financial, Panginoon, by your in stripe, Jesus' Lord, name. we are healed, Lord God. Sa tanging At pangalan. alam po namin at kiniklaim na We namin, rebuke, Lord God, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, in the Lord, name of we Jesus. cancel, Panginoon, We the cancel, Lord God, spirit of sickness, Lord God, body, cancer, soul, and spirit, Lord, sa They are lahat, restored fully, Panginoon, ng ang mga anak tumor mo, ay Panginoon, na magugulang naka sa ano tanging dito, pangalan ni Jesus. Ng nakasulat, bawat may Lord God. sakit And sa even, katawan, Lord, tunawin yung po hindi yung namin goodness kakilala, po, Lord God, we declare your healing, Panginoon, magpagpagmabuti, Panginoon. in Ang Jesus' name, pangatawan Lord God, at and we cancel, makapag-refuse Lord pa, God, what Panginoon, the at enemy, Lord makapagtrabaho God, pa. has In inflicted, Jesus' name. Lord God, in Dalangin our din namin, body, in Panginoon, our ang may soul, sakit, Panginoon, Panginoon, in Jesus' name, sa kanilang healing, flow. right now, Jesus. Amen. 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 And amen. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Sa oras pong ito, mga kapatid, pwede ko pong mahilingan dito na mag-pray. Kapatid na babes, for the sick, let's continue to dwell and rebuke this sickness in the physical body. Sige po. Sige po, mga kapatid, let us continue to acknowledge the presence of the Holy Spirit. Samahan niyo po ako sa ating langin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, narinig niyo po ang aming mga hinaing, ang aming mga panalangin, ang aming pagsampit sa mga kapatid namin na nangangailangan ng inyong mapagpalang paghipo sa kanilang katawang lupa na nangangailangan ng total na kagalingan, Panginoon. Lord, alam namin na ang mga ito ay kilala ninyo sa puso, sa kanilang pagkatao, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, nilalapit ko din po ang kanilang mga spiritual life na kung saan ay mas mahalaga, Panginoon, na ang pagkakilala nila sa inyo ay isa puso po nila, Lord God, nang mas malaman nila na kung gaano nyo sila kamahal, kung gaano nyo sila iniingatan, at kung gaano kayo nakikinig sa kanilang pangangailangan, Lord. So, Lord Jesus, we entrust to you everything. Lord, kapati rin po ang mga mahal namin sa buhay, inilalapit namin sa inyo ang mga bawat isa na kapatid namin na naririto, O Lord God, sa lahat po ng aspeto ng buhay, kayo po ang bahala at kayo din po ang pinagtitiwala namin sa inyo, Panginoon. Salamat, O Lord God, salamat sa inyong pagmamahal, salamat sa buhay na taglay namin, salamat sa biyaya na meron kami ngayon na nanggagaling sa inyo. Salamat, O Lord God. Salamat dahil alam po namin ang inyong pagmamahal ang siya nagpapalakas sa amin. Salamat dahil alam namin ang panalangin namin ay itinutugon ninyo sa pamamagitan ng inyong grasya. So Lord God, we thank you, we praise you, we love you, we need you in our life. And this is our prayer. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you, Lord.
for the church and ministry. As the children of God, as His people, as His body, we thank God every time that we remember them in our prayers for all of them. And we always pray for them with joy because we are partners in gospel for the first day until now. Because we always remember our brothers and sisters in Christ. We remember them, the faith that God brought them in the midst of their situation. We know that they are truthful, they are loyal to God. So as we remember, yung mga nasa Nigeria, yung mga nasa Sudan, as we remember our brethren that being sealed or caught in the midst of their situation, let's pray for them. Because we love them. We care for them as a brothers and sisters in Christ. Yes, it's not about religion. It's not about denomination. But it's all about our relationship to Jesus. For 1 minute, let us all pray. And I will ask for praying for this. Can I ask for Ate Lydia to lead us in this sector? Let us all mute and let us begin. Hallelujah, Lord God. Lord, we pray. As we remember, Lord God, our brother and Lord God, who are in this kind of situation. Ang mga aming dalangin ng patuloy na pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Ama, ingatan mo, proteksyonan mo sila. Sa gitna, Panginoon, ng kanilang mga buhay, O Diyos, ay maraming mga namamatay nandun sa Nigeria. Ang iba, Panginoon, ay nandoon, O Diyos, sa gitna ng persecution pa. Sa bandang Middle East, sa bandang Sudan. Maraming buhay, O Diyos, at inyong alalahanin ang inyong pangako. That you never leave them nor forsake us. And as we continue to pray, Lord God, remember our brother and Lord God. Remove, Lord God, in their situations. In Jesus' name. Victories belong to you. Oh, Father. Ate Lydia. Nakamute po kayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong mga manggagawa, sa inyong mga deaconess po, Panginoon, na naglilingkod o ng buong buo po, Panginoon, sa aming mga pastor, sa aming mga bishop, mula sa mataas hanggang doon sa pinakamababa. Salamat po sa buhay na pinagkaloob nila para sa inyo po, Panginoon, na higit na ito po, Panginoon. At salamat po sa pagtawag din sa kanila sa pag-anoint nyo at pagbibigay ng kalakasan sa kanila sa araw-araw po, Panginoon, lalo na sa kanilang ministry, sa paghayo nila po, Panginoon. At Lord, alam po namin na kasama kayo po, Panginoon, lalo na ang banal na Espiritu po, Panginoon. Remember them po, Panginoon. Remember them po, Panginoon. Lalo na yung mga pagka nandun sila sa mission, sa pinapanalangin ang mga miyembro po, Panginoon. Humahayo sila po, Panginoon. Ito ay kabahagi at pagtugon sa inyong pagtawag sa kanila po, Panginoon, Lord God. At Lord, dalangin po namin, lalo nyo po silang paigtingin, yung anointing nyo po, Panginoon, ibuhos nyo po, Panginoon, at lahat po, Panginoon, pati po yung mga miyembro
ng bawat iglesia, mga leaders din po, Panginoon, na handa rin pong ipagkaloob at maglingkod sa inyo ng buong buo po, Panginoon. At alam po namin na merong mga circumstances na dinadaanan din ang bawat isa, ang bawat pamilya po, Panginoon, Lord God. Kasamahan niyo rin kami, huwag niyo kaming iwan po, Panginoon, Lord God. At alam po namin na nagiging magaang ang aming mga Lord God, na dinelegate nyo sa amin na ano na to po, Panginoon, alam po namin na magagawa namin, makakayanan namin sa magitan ng inyong Lord na paglilid sa amin po, Panginoon, Lord. I-bless nyo ang bawat manggagawa namin po, Panginoon. Not only financial, physical din po, Panginoon, emotional, relational, lalo na po, Panginoon, yung protection nyo po, Panginoon, sa bawat isa, sa isa po, Panginoon, lalo na po yung mga nasa abroad, yung mga nagmi-mission po, Panginoon, alam po namin na hindi madali, lalo na doon sa mga bansa po, Panginoon, na merong challenge sa mga religion po, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang nagbibigay ng kalakasan. Kayo po ang mighty God namin, mighty warrior namin po, Panginoon. Ang siyang magliligtas sa amin, ang siyang mag-iingat sa amin po, Panginoon, lalo na sa aming mga manggagawa na Lord God. At kayo rin po, Panginoon, ang magsusupply ng mga pangangailangan, not only Lord God, sa aming mga iglesia, sa ministry, pati yung mga personal needs ng aming mga manggagawa na to. Especially na itong darating na Kapaskuhan po, Panginoon, alam po namin na kasiyahan ng mga manggagawa na maipahayag ang pagmamahal sa magitan ng pagtanggap ng mga kaloob na ito po, Panginoon. At alam po namin sa puso, sa isip po, Panginoon, alam po namin na Lord, yung kagalakan na nanggagaling sa inyo, ito po yung Lord, pinakamahalaga po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, yung buhay na binigay niyo sa amin po, Panginoon, yung pagliligtas niyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, i-lead niyo kami saan man kami mapunta, lalo na ang aming mga na to po, Panginoon. Daluyan niyo po ng kalakasan na hindi po napagod, hindi po nawawala yung kanilang kasiglahan sa kanilang paglilingkod. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Dito po sa nation and ang government, iuna na po natin ang Israel, ang Iran, ang Lebanon, no? Ang Palestine. Ganon din, ipanalangin din po natin ang Ukraine at Russia at ang ibang mga bansa. Pwede ko po mahilingan na malalangin po dito si Kuya Virgil at ang Pilipinas. Mamaya po natin pong ipag-pray ang Pilipinas. That is specific for the other nation. And then, in our beloved country also. So, sa Pilipinas po, pwede po mahilingan dito na mag-pray si Ate Venus. Mauna po si Kuya Virgil for the nation and the government of the Israel or other country. At sa Pilipinas po, specifically, si Ate Venus mamaya for the Philippines. Ngayon na po, mga kapatid. Our most gracious Heavenly Father, we continue to praise you and thank you, Lord, for all the blessings that you have given us, Lord. Now, at this moment, O Lord Jesus, we lift up other countries, other nations, O Lord. All those leaders of those countries in Europe and in Middle East and in Asia, O Lord, and in South America. Right now, O Lord, we lift up the country of Venezuela and United States. These two countries are in a hostile position at each other, O Lord.
because of the oil embargo that United States wants to implement against Venezuela, Lord. Lord, touch the leaders of these two countries, Lord. Touch President Trump and the President of Venezuela, that they can resolve this thing and amicably through their meetings and through their talks, oh Lord, that they will be able to sort out whatever problems incurred. Likewise, we pray for Ukraine and Russia, oh Lord, that they continue the truce that they have, oh Lord. Also, that country in Africa and in other in Middle East, oh Lord, especially Israel, oh Lord. You know that this country is yours, oh Lord. You made it, you built it up, oh Lord, and your people are there, oh Lord. And there is no weapon yet being formed against Israel, oh Lord, because they relied on you and they know that you are their God. Lord, bless this Hamas, oh Lord, these Palestinians, and the other factions that are in these areas, oh Lord, that give at least a chance for peace, that peace will occur in their countries and their territories, O Lord, na wala munang gera-gera, walang putukan, Panginoon. Mag-usap yung mga leaders, O Lord. Bigyan mo po ng wisdom yung leaders ng bawat bansa na nasa Middle East, lalo-lalo na pong Israel at itong at nasa Hamas, Panginoon. Nagkaroon na po sila ng pag-uusap, ngunit ang Hamas po ay hindi tumatalima sa kanilang pag-uusap. Bigyan niyo po ng proteksyon ng inyong bansa, Panginoon. Ngayon din po ang ating ibang bansa sa Asia, Panginoon, ang India at Pakistan, Thailand at ang Cambodia, Panginoon, na lahat na ito'y magkakaroon ng payapaan sa ngalan ni Jesus na iyong pangalan, Panginoon. Lahat ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Amen. Amen and amen. Patuloy po tayong manalangin para sa bansang Pilipinas. Yes, our Abba Father, Panginoon. Lord, today, this moment, Lord, we stand in the gap, Lord God, for our beloved country, Lord, the Philippines, Panginoon. We ask, Lord God, unang-una sa lahat, for forgiveness, Lord God, for the idolatry, Lord God, na meron po ang aming bansa. We ask, Lord God, for forgiveness, Lord, kung kami din, Lord, na iyong mga anak, Lord God, hindi ganun ka-bold, Lord God, yung boldness namin to share you, Panginoon, sa people around us, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, yung hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord. Forgive us, Lord God. Kasi, Panginoon, alam namin na responsibility namin, Panginoon, bilang iyong mga anak, Lord God, to be your instrument, Lord, para mabuksan, Panginoon, ang iyong kaisipan, ang kaisipan, Panginoon, ng mga tao, Lord God, towards you, Panginoon. Kasi, Lord, lagi nilang sinasabi, they know you, pero ang kulang, Panginoon, is their relationship, Panginoon, sa iyo. At yun, Lord, yung kailangan nilang malaman, Lord God. Kaya patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami, Lord, yung bilang mga anak mo, nagiging complacent din, Lord, relax dun sa four corners of our churches, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, na patuloy ka, Lord, nakikilos, Lord, sa aming bansa, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, at patuloy namang itinataas, Lord, yung every situation of our country. Lord, sabi po ng ng message mo sa amin, not by might, but by your power, Lord God. Kaya din po, Panginoon, ganito ang aming bansa because yung mga leaders namin, Lord God, nagre-rely on their own power. Kaya we pray, Lord God, that you will encounter, Panginoon, our leaders, Lord God. Use your children, use your people, Panginoon, sa mga different pillars of society, Lord God, to be bold, Lord God, in sharing
the Lord Jesus Christ. Kasi Panginoon, magkakaroon lang talaga ng transformation ng aming bansa kung ang bawat maluluklok, Panginoon, na leaders, Panginoon, ng aming nation, yung may relationship, Lord God, sa Lord Jesus, Panginoon, yung may vision mo, Lord God, for this beloved country of ours, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy ka pong yung power mo, yung justice mo, Lord God, ang siyang kikilos, Panginoon. We will not allow, Lord God, the spirit, Panginoon, yung spirit ng division, Panginoon, over our country in Jesus name, Panginoon. Kasi Lord, yung mga pagkakaiba-iba ng sila, Lord, mas ang Pilipino, Lord, then is divided, Panginoon. Kasi Panginoon, mas loyal dun sa politician o dun sa political na ano na na aspect, Lord God, kaysa Panginoon yung ipagtanggol or yung makita, Panginoon, na ang magbe-benefit, Lord God, ang whole nation. Lord, dalangin ko po na i-change mo din, Panginoon, ang heart ng every Pilipino, na instead of releasing curse, Panginoon, sa pamamagitan ng pagrereklamo, Panginoon, ang i-release namin, Lord God, is prayer and blessing, Lord, and dependence on you, Lord God, that this country still have hope because you are our God, Yes. Panginoon, and we continue, Lord, to declare, Lord God, that Jesus is the King, is the Lord of this nation, Panginoon. No matter what the situation is, Lord God, alam po namin, Panginoon, na hawak mo po yung aming bansa at hindi ka po tapos, Panginoon, na ipakita sa amin, Panginoon, kung paano ka kikilos, kung paano, Lord, you have blessed us with so many blessing, Panginoon, yung talino ng aming mga mamamayan, Panginoon, and even the natural resources. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi namin ito nagagamit ng tama. But we still believe, Lord God, and put our hope in you, Lord God, that this nation, Lord God, babalik sa kanyang glorious day, Panginoon. Magra-rise up ito again, Panginoon, because you are, Panginoon, the God of this nation, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, dahil patuloy kami, Lord, yung patuloy kaming manghahawakan, Panginoon, sa iyong power na kayang kumilos, Lord, sa aming mga leaders at sa bawat isang mamamayan po ng Pilipino. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin ko, Lord, that you will speak, Lord God, to each and every Filipinos. Mahayag ka po, Panginoon, sa buong bansang Pilipinas. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen and amen. You know, Lord God, you are searching our heart. You're searching our mind. And our heart and mind and body and soul is belong to you. You hear our prayer. Truly, your heart, you want to touch it. Because indeed, you are our hope. You are our joy. You are our salvation. Because truly, not our might, nor by power, but by your Spirit. In Jesus' name. Amen. Meron po ba sa ating dumating dito ng araw ng kanilang mga kapanganakan or birthday, celebrate today, so that we can pray for you? Wala po.
Sige po. Sa oras pong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako po sa pasasalamat at let us give thanks to the Lord for His good and let us pray. Indeed, O Father God, we thank you for this moment that you have gave us. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ipinaalala mo sa amin na hindi sa aming karunungan, hindi sa aming kalakasan, hindi sa anumang kakayanan namin nung meron kami, sapagkat lahat na to ay nanggaling sa inyo. Salamat po sa pangunguna, O Diyos, ni Ate Venus. And we speak right now, Lord God, and we pray for Ate Venus. Yes, Lord. Patuloy na palakasin po ninyo ang kanyang pangangatawang pisikal. At patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang kumalinga. At Lord, dinadalangin din namin na si Kuya Raboni na ingatan niyo siya, Panginoon, sa pagkanyang pagbibiyahe. Pag-uwi, Panginoon, sa kanilang tahanan. At salamat, O Diyos, dahil kalipas ay pinagdiriwang nila ang araw ng kanilang anibersaryo. At patuloy na pagpalain mo ang kanilang sasama. Kung paano mo, O Diyos, na pinalawak, pinagpapala, patuloy na proteksyon, O Diyos, ganun mo rin gagawin para sa kanilang buhay. O Panginoon, ng kanyang pamilya, sa kanilang trabaho, sa ministeryong inyong iginawad sa kanilang dalawa. Diyos. Ama, patuloy na maging daluyan ang pagpapala sila. Kung paano mo sila ginamit, O Diyos, ganun mo rin patuloy na, O Panginoon, na gamitin ang kanilang buhay sapagkat ikaw ang Diyos na dakila at mananapos. We speak more, Lord God, a blessing and spiritual wisdom that comes from you. Your divine intervention, Panginoon, ang maramdaman po nila. Maraming pong salamat, O Diyos. Patuloy na kayo ang siyang magpala, patuloy na kayo ang siyang mag-aruga, patuloy na kayo ang siyang kumilos, O Diyos. Ama, salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran naming naririto. Inyo po silang ingatan lahat. Salamat sapagkat kayo ang siyang nangusap. Ingatan ninyo sila sa kanilang pagbibiyahe. Pagpunta, O Diyos, sa kanilang trabaho o pag-alis man. Laging ang inyong banal na angheles, O Diyos, ang siyang mauna sa kanila as mamagitan ng iyong banal na Espiritu. Dalangin namin na kayo, O Diyos, ang magbigay o pumukaw sa aming kaisipan sapagkat kami inyong tinawag upang magpantay, magmatsyag, manalangin na walang patid upang ikaw ang aming paalalahanin na may pangako ka. Ang sabi mo nga, Panginoon, you are our God that who watches us and answer our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Receive now the benediction of our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Always remember, not our might, but His might. Not our power, but the power of God is in us. In leading of the Holy Spirit in our life through saving grace of our Lord Jesus Christ, because He is our God, our omnipotent, our omnipresence, and omniscient God, now and forever. Amen and amen. Amen. Shalom, everyone. Sa God bless mapagpalang everyone. umaga po sa ating pong lahat.
At tomorrow, ang ating pong Hello. tagapanguna ay si Pastor David and then si Pastor Edric sa Friday. At sa 6 po, si Ate Olive Ileto. And Sunday, si Catherine na Babes. At sa 8, si kapatid na Lydia. At sa 9, si Pastor Robert. At 10, si Ate Rona. So yun po ang ating pong mga announcement. Praise be to God.